Ayan, magandang umaga po muli sa inyo. Hindi ba kayo nagsasawa sa nasa harapan nyo? Hindi daw, sabi ni Kuya. Praise God. At muli po binabati ko po ang mga tatay. Happy Father's Day. Sa lahat po ng mga kalalakihan, binabati ko kayo sapagkat kayo po ay alam po ng mga spiritual father namin, mga kanya-kanya ng inaalagaan. So, sa mga mother naman, meron naman kayong panahon. Ayan. Ano po. Pero binabati ko rin po kayo ng isang magandang umaga. Ano po? Sige. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay ngang napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, dinala mo po kami sa lugar na ito upang kami po ay patuloy na magpuri at sumamba sa iyo, O God. Lord, sa umagang ito, patuloy po kami na nagpapakumbaba sa iyo, humihingi ng gabay mo, karunungan, buhat sa iyo mga salita, O God. Nawa ay ikaw po ang tunay na magpala, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa pamamagitan po ng mga salita na ihahayag mo sa umagang ito. At humihingi rin po ako, Panginoon, ng karunungan, buhat sa iyo, Panginoon, O God, na nawa ang pinagkatiwala mo ng salita sa akin sa umagang ito ay tunay na mangusap, Panginoon, sa aking mga kapatid na narito. Lord, dalangin ko rin po ang mga bata na narito, Panginoon, na kung saan ay sila po ay patuloy na mag-aaral sa pamamagitan po ng kanilang mga guro, O God, ay bigyan po sila ng patuloy na karunungan sa kabila ng kanilang kabataan, Panginoon, at nasa ganon sa kanilang paglaki ay madala po nila ito, O God, at magamit din po sa pagpatuloy na pagpapalawak ng iyong kaharian. Lord, maraming salamat po at ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan, nag-bless ako kay Yana. Nasayaw na pala siya at saka yung isa pa, si Amia. Praise God. Sabi ko kailan kaya ako makakasayaw din. Ayan, sige po. Ngayon pong umagang ito ay nais ko pong balikan muna marahil ay alam niyo naman po ito ang patungkol sa kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa mananampalataya o pamilya ng Diyos. So ano po yung tinutukoy? Ibig sabihin, bilang tayo po ay pamilya ng Diyos, mahalaga po yung pakikipag-ugnayan, yung relasyon natin, Kaya paulit-ulit po at marahil naririnig nyo nga yung kahalagahan talaga ng pakikipag-ugnayan sa pamilya ng Diyos. Kuya, magandang umaga. Ayun. At sabi po diyan, maliban sa pag-ibig natin sa Diyos, inutusan niya tayo na ibigin din natin ang ating kapwa, mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos at bahagi ng kanyang katawan o iglesia. So kaya po, yung nakasulat sa aklat ng Mateo, chapter 22, 37, 39, ay ito po yung dapat talaga na kung saan ay lagi nating natatandaan yung dalawang pinakamahalagang utos. Kasi sinasabi diyan na inuutosan niya tayo na ibigin din natin ang ating kapwa mananampalataya bilang mga anak ng Diyos at bahagi ng kanyang katawan o iglesia. Kaya po sabi doon ay sumagot sa Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. At ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So kung ating pong iisipin at bibigyan talaga ng magandang pakahulugan, ay talagang ang kailangan po natin ay magmahalan, mag-ibigan ang bawat isa. Ang bawat isa bilang tayo ay pamilya ng Diyos. At hindi lamang po naman kailangan na yung ating pong bilang tayo ay magkakapamilya ng Diyos, ay tayo lang po magmamahalan. Dahil nga po tayo ay pamilya ng Diyos, ay mahalin din po natin ang ating kapwa, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating po mga kapitbahay, na kung saan sa paraan po ng pagmamahal natin, ay siyempre ang dapat po ay makakilala din po sila sa Panginoon. Yun po ang tunay na pagmamahal, sapagkat yun po ang tunay na layunin ng ating Panginoon ang makilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So sabi nga ay hindi lamang sa pamamagitan po ng mabubuting gawa. Kung ang pagpapakita po natin ng pagmamahal ay sa pamamagitan po ng mga mabubuting gawa, tunay namang maganda
ngayon. Pero, ang kailangan po natin ay makita po yung at makilala ang ating Panginoon at magkaroon sila ng pananampalataya. Kaya po tayo ay naririto upang patuloy tayong gamitin sa ating kapwa. At yun po ang pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa at sa ating Panginoong Diyos. Ayan. Paano tayo makakasunod sa kanyang utos sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa pamilya ng Diyos? Inuulit ko po, ito po ay review. At marahil narinig nyo na at lagi naman ito natin naririnig. Ano po? Yung pakikipag-ugnayan at relasyon natin sa Panginoon. Pero gusto ko lang po natin ulitin ito para po yung sa susunod na yun po topic talaga ay mas maunawaan natin sapagkat tayo ay tunay na pamilya ng Diyos. At makikita natin sa ating mga sarili kung talaga ba tayo ay tunay na pamilya ng Diyos. Ano po? So sabi diyan, paano makakasunod sa kanyang utos sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa pamilya ng Diyos? Pagsilbihan ang bawat isa. Kung meron pong 7, ano po, maging maasikaso sa bawat isa, pahalagahan ang bawat isa, turuan ang bawat isa, turuan manumbalik ang mga nalilinis na kapatid, magpakumbaba sa bawat isa, at ipanalangin ang bawat isa. So kung mapapansin po natin dito, ay yung bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin ay tayo po ang pinatutungkulan nito. Ang bawat isa sa atin, hindi po ang kailangan, si Sir Nico lamang po ang magpapadama sa atin ng siya lang po yung magsisilbi sa atin, siya lang po ang nagpapahalaga sa atin, siya lang po ang nagtuturo sa atin. Kung hindi po ang bawat isa sa atin, dapat ay meron po ganitong laman ng ating mga puso. Na kung saan ang bawat isa po sa atin ay nagtutulungan. Sapagkat tayo nga po ay mga pamilya ng Diyos. So hindi lamang po tayo maghihintay ng tulungan ng ating kapatid. Kung hindi dapat talagang tayo ay nagtutulungan. May mga bagay at hindi naman po mawawala na ang bawat isa talaga ay may kakanya-kanya. Ang Panginoon nga po ay may kanya-kanyang ipinagkaloob sa atin na mga spiritual gift. May mga kakayanan tayo. Kung ako'y karpintero, makakagawa ako nito. Na kung saan kailangan natin. So ganun po, iisipin natin kung paano tayo makakaambag o makakatulong sa ating kapwa mananampalataya. Hindi po tayo dapat maging makasarili sapagkat ang pagiging makasarili po ay umuugnay po sa pagiging makasalanan. At hindi po yun ang nais ng Diyos at hindi po ipinigilan sa pamilya ng Diyos kung tayo ay makasarili. Kailangan po ang ating mga sarili ay bukas ang palad, bukas ang puso, bukas ang isip upang tayo ay makipagtulungan, makipag-ugnayan sa bawat mga mananampalataya. Ang sabi po sa aklat ng Hebreo 10:24-25, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Marahil totoo naman po na hindi po nananatili tayo na malakas, bagamat tayo ay pamilya ng Diyos, pero may mga pagkakataon po na nagiging mahina po tayo sa ating spiritual life. Pero, ayun naman po nakikita natin bilang tayo ay pamilya at magkakapatid sa Panginoon. Sapagkat ang ginagalawan po ng bawat isa ay marahil, alam naman po natin. At sabi ko nga, meron pong nakakaramdam ng kahinaan, pero bilang tayo po ay malakas sa ating pananampalataya, tulungan na maging malakas po ang ating mga kapatid. Sapagkat meron po totoo na nakakaranas ng kahinaan. At isa po napakaganda ay ang panalangin. Ang ipanalangin po natin ang ating kapwa mananampalataya. At isa po yan sa tunay na nakapagpapalakas ng ating espiritual na buhay. Yung po pagtulong na ando naman palagi pero hindi po sapat lagi na tinutulungan natin, ipanalangin po natin. Sapagkat ang lahat naman po sa Panginoon nagmumula Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Ayun po, lagi ko po nababanggit ito. Huwag natin kaligtaan ang mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan.
Ano po yung mga pagtitipon? Hindi po ito chismisan. Hindi po ito inuman. Pagtitipon po ito para doon sa gawain para sa Panginoon. Pagtitipon na kung saan natutulungan po natin maging malakas ang ating buhay pananampalataya. Kaya po ang sabi, huwag natin kaliligtaan. Sino po sa inyo ang kinaliligtaan? Alam ko naman po may mga kanya-kanya kayong dahilan. Totoo po. May mga kanya-kanya tayong dahilan at lahat naman po valid yun. Valid sa atin. Pero kayo po ang nakakaalam sa inyong mga sarili kung ito ba para sa paningin ng Diyos ay valid din sa Kanya. Sa halip na kasi natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Sino po naniniwala dito? Na nalalapit na ang araw ng Panginoon. Ang nais po ng Diyos tayo ay matagpuan niya na malinis at walang kapintasan. Hindi po natin alam talaga kung kailan darating. Pero ang mahalaga po tayo laging handa. Laging malinis po tayo. Walang kapintasan. Wala pong bayad ang magsisi. Aminin ang ating mga kasalanan. Kaya kailangan po laging laman po ng puso natin. Marahil totoo naman tayo nagkakasala pa. Pero hindi naman po yung mga pagkakasala yun ay araw-araw natin ginagawa at araw-araw din tayo nagsisisi. Tandaan po natin malapit na ang araw ng Panginoon. May mga sinyalis na po. Kaya tayo palaging maging handa. Makikita at mararanasan natin ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa pamilya ng Diyos. So, ang sinasabi po dito ay makikita at mararanasan. Ibig sabihin ay ito na po yung bunga. Kumbaga ay nakikita natin at mararanasan natin ang pakikipag-ugnayan sa pamilya ng Diyos kung tayo ay nakakatulong sa paglagong espiritual. Na ipapahayag ang pag-ibig sa isa't isa at nagbubuklod at nagpapalakas ang loob ng bawat isa. Ibig sabihin tayo po ay, sabi ko nga, mga spiritual father, mga spiritual mother. Na kung saan, ang tunay na layunin natin talaga ay patuloy na lumago sa pagkakilala sa Panginoon. Pero, yun po yung tunay na bunga. Makakatulong tayo sa paglagong espiritual. Matutulungan natin sila. At nakikita po natin sa buhay ng isang tao kung paano siya nagbabago at kung paano binago ng Diyos. Ako po, kaya ako inarito. Tinulungan lang din po ako ng kapatid. Upang makilala ko ang Panginoon. At naniniwala ako na kayong lahat kaya rin po kayo narito. Sapagkat may mga ginamit ang bawat isa sa atin upang tayo ay magkaroon ng isang magandang ugnayan sa Kanya. At marahil kayong lahat, inaangkin ninyo yung pag-asa. Kayong lahat, inaangkin natin ang pag-asa ng Kanyang pangako. Na kung saan yung pangako niya ay yung buhay na walang hanggan ay makamta natin lahat. Kaya tayo naririto. At yun yung naging malinaw sa ating puso at isip. Kaya tayo patuloy na nagpupuri at kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Hindi tayo naririto para lamang nakakahiya naman kay Kuya. Wala na ako nung Sunday. Tapos sa susunod na Sunday, wala pa rin ako. Pipilitin ko na lang. Hindi po ganun. Kaya po tayo naririto para tayo patuloy na magpuri sa Kanya. At sa pamamagitan po natin lahat, tayo ay napapalakas natin ang ating buhay pananampalataya. Sinong masaya na nakikita niyo ang mga kapatid na naririto? Di ba lahat tayo masaya? Kasi nakikita natin ang mga kapatid natin sa ating pananampalataya. At totoo, ako po ay hindi po sana ako makakarating dito. Pero bagamat okay na po itong message na naihanda ko na rin. Pero ilang araw na rin po na medyo masama yung pakiramdam ko. Pero hindi ko alam na yung asawa ko ay nag-message kay San Nico na baka ako hindi makapunta dito.
Pero nung nabasa ko ay si Sir Nico pala ay nagpuyat at para maghanda din ng message niya. Pero kagabi nag-pray ako, sabi ko, Lord, pinagkatiwala mo sa akin ang salita sa umagang ito. Ano? At ayaw ko naman na baliwalain yun. At medyo napamulat ako, sabi ko, mukhang maayos yung pakiramdam ko, bagamat ang aking tiyan at ang aking katawan ay nararamdaman ko pa rin yung sakit, yung aking mga ganito, lahat ng mga joints ko, masakit talaga. At dahil nga ayaw ko baka maunahan ako ni Sir Nico dito, napaaga pala ako. Sabi ko, ako, mali yata yung oras ko kasi ang bilis, nagmotor na nga lang ako, hindi na po ako nagdala ng sasakyan. Dahil sabi ko, mali-late ako. Pero parang isang oras pa rin yata akong naghintay. Ganun po, yun ay patutuo ko lamang na kung saan ay kagalakan po para sa akin na ako ay tunay na magamit din po ng Panginoon dito po sa inyong lugar. At hindi po naging hadlang yung aking, siguro dahil naman na pwede naman po maging hadlang kung talagang hindi ko kaya. Pero ang din po ang nagbigay ng kalakasan sa akin. At ayaw ko pong gamitin na may simple ako may kaunting nararamdaman, ay gagamitin ko na po yun para maging dahilan ko na hindi po pagpunta dito. Kagabi iniisip ko na rin po ang mga pamaraan na kung hindi ako makapunta dito, ay tatawag ako ng isang kapatid na papaalam ko naman din kay Sir Nico na siya yung maghahanda. At pero nasa isip ko pa lamang po yun. At kasi ang cellphone ko malayo rin naman sa akin, hindi ko na rin po kaya mag-cellphone kagabi. Kaya hindi ko na po alam ang nangyari, basta sa sarili ko lamang po ay ang gusto ko makapahinga ako, makapagpahinga ako kasi talagang masakit po yung kahapon medyo po sa gawain din para sa Panginoon, medyo talagang pagod din kasi meron po kaming Seeds of Faith para sa mga bata. Tapos after nun, dumalo pa ako ng Tibu. So medyo sabi ko ay pagod din talaga. Doon sa Tibu kumain lang ako tapos ay umalis na. Ayun. So ganun po ang aking naranasan ay bahagi ko lang po sa inyo at encouraging po sa ating lahat na pahalagahan po natin talaga ang gawain para sa Panginoon. Ang sabi po dito ay, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig niyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila tayo. Ayan. Lahat po tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Ano po? Pero sabi diyan, huwag nating patigasin ang ating mga puso. Sa bawat naririnig po natin, sa bawat nababasa po natin na kanyang mga salita, tunay po na may itinuturo yan sa atin. Imposible po na wala tayong maramdaman, imposible na wala tayong maunawaan. Subalit, maaring maranasan nga na wala tayong maunawaan, wala tayong maranasan, kung hindi po tayo naniniwala sa Diyos. Kung hindi po tayo naniniwala na tayo ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan siya ay naghirap para sa atin. Siya na walang kasalanan. Totoo po na hindi po natin maranasan ang pagkilos ng kanyang banal na spirito at pagkaunawa sa kanyang mga salita. Pero alam ko po tayong lahat dito ay binigyan na po ng kaunawaan, ng karunungan buhat sa ating banal na spirito. Hindi po natin pinipili ang kanyang mga salita. Bagkus ang bawat salita po niya, dapat binibigyan po natin ng malinaw na pagkaunawa buhat sa kanya. Yun po yung katotohanan. Kaya sabi, do not be, when you hear His voice, do not be hardened your heart. Huwag na po natin patagasin ang ating mga puso. Kuya, may meeting tayo. Pero, sige lang, busy pa ako. May mga ganun po dahilan sapagkat yun ay nararanasan ko. Pero sa biyaya po ng Panginoon, tunay nga na malaki na po ang binago ng Diyos sa akin. At yun pong aking mga pagdalo, ng mga pagtitipon, dahil po sa pagiging malimit na po ng pagdalo ay nakasanayan ko na po. At ang katotohanan, yung schedule sa ulo ko na Hindi na po ako pinapaalalahanan.
At yun po yung kasabikan sa kanyang mga salita. Ayan, ang haba ng intro, ano po. Ayan po yung topic po natin, ang pakikitungo sa laman, sa sanlibutan, at sa dyablo. So, pag pinasa po natin yung patungkol sa salaman, sa sanlibutan at sa dyablo, ito po ba ay mabuti? Siyempre, ito ay masama. Ano po? Ito ay gawa ng kaaway. At ang malinaw, ito ay isang kasalanan. So, paano daw po tayo makikitungo sa tatlong ito? Ang sabi po sa unang Korinto, 16 verse 30, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa niyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. Napakalinaw po na maging handa kayo at magpakatatag. Pag sinabi po maging handa at magpakatatag, ano po yung pumapasok sa isip natin? Pag sinabi maging handa, may mga posibleng darating po sa ating buhay at posibleng tayong mararanasan. Na ang karanasan na ito ay maaaring gawa ng kaaway. Kaya po ang sabi ay maging handa kayo at magpakatatag. So bukod doon sa pagiging handa, maging matatag tayo. Sapagkat tunay ko na mararanasan natin ang gawa ng kaaway. Maging matapang kayo at magpakatibay. Pag sinabi pong maging matapang, ay handa nating harapin. Magpakatibay. Ibig sabihin, labanan natin ang gawa ng kaaway. Yun po yung pagiging matapang. Labanan. Hindi ayunan. Di ba pag inayunan natin, tayo ay mahina. Kaya po labanan natin at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa niyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. Hindi napipilitan po. Gawin natin ng may pagmamahal. Bilang mga mananampalataya, tayo ay araw-araw nahaharap sa tatlong pangunahing kaaway ng ating spiritual na buhay. Ito po para sa akin, totoo naman po na may katotohanan. Hindi ko po alam sa inyo, sa bawat isa sa inyo, kung ito ay walang katotohanan sa inyo. Subalit, yun pong tatlong pangunahing kaaway ng ating spiritual na buhay, katulad po ng gawa ng laman, ng sanlibutan at ng dyablo, yan po ay laging naandiyan lamang. Laging naandiyan lamang. Nasa sa atin po, kung tayo ay magiging mahina, tayo po ay madadala ng kaaway. Kaya palaging ang sabi ko ay magpakatatag at magpakatibay. Sapagkat araw-araw po, posible nga natin itong maranasan at makaharap sa ating pong pamumuhay. Paano ang nararapat na pakikitungo ng isang mananampalataya sa laman, sa sanlibutan at sa dyablo? Ito ang mga karaniwang dahilan ng pagkakasala ng tao. Yun daw pong karaniwang dahilan ng pagkakasala ng tao ay yung gawa ng laman, sa sanlibutan at sa dyablo. Subalit, ang sabi ay paano ang nararapat na pakikitungo? Palagi po nating tatandaan at marahil ito po ay nabasa ng inyo o naibahagi na po sa inyo na kung saan ang sabi po doon sa Galatia 5 verse 1, malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. So lagi po natin tatandaan. Sapagkat tunay nga, na yung tukso palaging naandyan. Pero, lagi natin iisipin na tayo pinalaya na ni Kristo. Kaya palagi tayo magpakatatag. Huwag na tayong paalipin pang muli. Dati po tayo alipin ng pagiging makasalanan. Pero sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo, binigyan po tayo ng kalayaan. Tinubos niya ang ating mga kasalanan. Kaya ito pong verse na ito napakahalaga. Lagi po natin tatandaan sa pamumuhay. Bilang tayo ay mananampalataya na tayo ay pinalaya na ni Kristo.
Huwag na tayong paalipin pang muli. Yung pangalawa, sa 2 Corinthians 5:17, ito rin po, lagi nating naririnig. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Totoo po ba na tayong lahat nakipag-isa na sa Kanya? So kung tayo po'y totoong nakipag-isa na sa Kanya, tayo po'y isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kaya po tayo ay mga born again. Pinalikuran na po natin ang dati nating pagkatao, na kung saan yun po yung buhay na makasalanan. Kaya po lagi natin aalalahanin yung pakikipag-isa natin sa ating Panginoong sa Kristo. Ito po ay may katotohanan sa buhay ko na tinanggap ko na talaga si Kristo. Sapagkat kung totoong tinanggap ko si Kristo, ako'y mayroon ng bagong buhay. Ako'y na isang bagong nilalang. Yan po yung tandaan natin. Huwag na tayo makiayon doon sa gawa ng kaaway. Sapagkat ako isa ng bagong nilalang. Linawin po natin sa ating mga sarili yun. Ganun din po sa unang Korinto 2:12, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya. Kung inaamin po natin at kung tayo po sa ating mga sarili ay tayo ay totoong pinalaya na po ng ating Panginoong Kristo, tayo po ay isa ng mga bagong nilalang. At kapag po tayo ay isa ng bagong mga nilalang, ang banal na spirito po ay patuloy na mangungusap na sa atin. Kaya po nabanggit ko kanina na ang banal na spirito ay hindi po, kasi yun po nagbibigay ng karunungan sa atin. Hindi po tayo magkakaroon ng karunungan sa Kanya kung hindi po malinaw sa atin ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. Wala po yung banal na spirito. Espiritu ng sanlibutan baka. Pero kung malinaw na sa atin yun, tayo ay malaya na, pinalaya tayo ng ating Panginoong sa Kristo, tayo ay may bago ng buhay. At yun po yung bagong buhay na kung saan ang banal na spirito na sa ang siyang kikilo sa buhay ng bawat isa sa atin. Na siya nagbibigay ng karunungan kung paano tayo mamuhay dito sa ibabaw ng lupa. Siya nagpapaunawa sa mga bagay na kung saan ito ay hindi karapat-dapat sa Kanya. At ang gawain natin ay yung kalooban ng Diyos. Yun po ang pagkilos ng banal na spirito sa atin. Nararanasan po ba natin tumilos ang banal na spirito sa ating buhay? O espiritu ng sanlibutan ng ating nararanasan hanggang ngayon? Kailangan po linawin natin sa ating sarili. Sumunod na ang po tayo sa Kanya. Sabi diyan, ang Espiritu ay gabay, tagapagturo at kalakasan upang sumunod sa Diyos at mapagtagumpayan ang kasalanan. So napakalinaw po ng sinasabi diyan patungkol po sa banal na Espiritu. Na siya ay gabay, tagapagturo at kalakasan upang sumunod sa Diyos at mapagtagumpayan ang kasalanan. Mapagtagumpayan ang kasalanan. Yun po ang sinasabi. Para daw po mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Yun po ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Siya po ay nagtuturo, siya po ay gabay, at nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Gayon pa man, ang bawat Kristiyano ay maaari pa rin makagawa o mahulog sa kasalanan kung hindi siya magpapasakop at magtitiwala sa Diyos. Ang bawat Kristiyano ay maaari pa rin makagawa o mahulog sa kasalanan kung hindi siya magpapasakop at magtitiwala sa Diyos. Totoo. Kung hindi po tayo magpapasakop sa Kanya at magtitiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan, maaari pa rin po tayo makagawa ng kasalanan. Mahulog sa pagkakasala.
Sapagkat habang tayo ay nasa katawan lupa, tayo ay maaari pa rin maimpluwensyahan ng laman at ng sanlibutan at sumasalungat sa kagustuhan ng tao. So ibig sabihin, habang tayo ay nandito sa lupa, kagaya po na nabanggit ko kanina, na maaari pa rin tayo maimpluwensyahan ng laman ng sanlibutan at gawa ng dyablo, na siya sumasalungat sa kagustuhan ng Diyos. So lagi po natin tatandaan, ang gawa ng laman ng sanlibutan at ng dyablo ay yun po yung sumasalungat sa kagustuhan ng Diyos. Ang sabi po sa Roma 8:7 hanggang 8, kaya nga, kapag sinunod ng tao ang mga hilig na laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos. Nagiging kaaway ng Diyos. Langan nga naman. Nagiging hiwalay pa rin po tayo sa Diyos. Kung sinusunod pa rin po natin ang hilig ng laman. Sapagkat ang sabi doon sa Isaiah 59:2, ang masasama ninyong gawa ay sa dahilan ng pagkawalay niyo sa Diyos, kaya hindi niyo siya makita at hindi niyo siya marinig. Ibig sabihin, yung pagiging makasalanan, yung katotohanan dito na nagiging kaaway tayo na nagiging hiwalay. Kaya daw po hindi tayo nakikita at naririnig dahil po sa ating pagiging makasalanan. At talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang mabubuhay ayon sa hilig na laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Hindi kalugdan ng Diyos. Eh bakit si Kuya, ano naman? Nabibless pa rin. Ay yaman-yaman na nga niya. Hindi po yun yung pamantayan ng biyaya ng Diyos sa atin. Ang tunay na biyaya po ng Diyos na ating pong hinahangad ay yung buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo patuloy at patuloy na pinagpapala, kaya may mga tao na patuloy na pinagpapala, sapagkat ayaw pa rin po ng Diyos na kung saan ay sila'y mahiwalay, may pagkakataon pa rin po silang makilala siya. Lagi po may panahon natanggapin siya at makilala siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Kaya huwag po tayo mainggit doon sa mga nagiging marangyaang pamumuhay. Sapagkat baka po yun yung dulot ng kanilang mga pagkakasala. Marangya nga ang buhay nila. Pero at the end, kapahamakan naman ang dulot noon. At lagi nating tatandaan na ang lahat ng yan pansamantala lang. Ang mga impluwensya ng kasalanan, ano po, kagaya ng laman, ng sanlibutan at ng dyablo. So maaari po natin suriin ang ating mga sarili kung tayo po ay nai-impluwensyahan pa ng laman, ng sanlibutan at ng dyablo. Ang sabi po diyan, ang laman ay bahagi ng ating pagkatao na sumasalungat sa Diyos. Ito ay bahagi ng katawan at pag-iisip na nagbibigay ng pagnanasa at nagtutulak sa isang tao upang gumawa ng masama. Natutokso. Bahagi ng ating katawan at pag-iisip. Nagbibigay ng pagnanasa at nagtutulak sa isang tao upang gumawa ng masama. Ito rin ay tumutukoy sa pangkalahatang karanasan at kaisipan sa mga kasalanang ating nagawa sa nakaraan nung tayo ay nasa luma pa o makasalanang kalikasan. Kanina po nung binabasa ko ito, paano ko ba ito maunawaan? Ano bang magandang maipaliwanag? At aking pong inisip na yung pala pong aking dating buhay ay lagi pong malaki po yung posibilidad na aking maalaala. Alalahanin na kung saan ang mga ito ay sabihin natin gawa ng laman, na kung saan ito ay kalaswaan, yan po ay nararanasan pa natin na maisip natin. Na kung saan ang sarap, pwede natin isipin na ang sarap pala.
Ang sarap gumawa ng kasalanan. Kasi ang saya-saya ko noon. Hindi ako nagtitiis ngayon. Hindi ako nagtitiis na katulad ngayon. Dati ang buhay ko. Pag-alagala ako, kung anong gusto ko, nangyayari naman. Nandun ako sa barkada ko, nandun ako kina kumare. May mga ganun po kilos ang kaaway. Ipinapaalala po sa atin yung gawa ng kaaway. Na kung saan yun po yung dati nating buhay. Ewan ko po kung sa inyo pong karanasan dati, di ba? Ang sarap, ang saya, ang nakakagala. Ako po ay minsan din na nag-inom. Pero hindi naman po ako mag-iinom talaga. Dahil talagang inaisip ko ay masama naman talaga ang lasa. Pero naranasan ko po yun. Naranasan ko din po na mag-beer house. May mga ganun po pagkakataon. Ako po ay nakapag-drugs din. At natatawa po ako, sarap pag may nakikita po akong tao na kita po ay ganun yung kanila. Kasi pagka po ikaw ay naranasan mo yung pagiging nakapag-drugs ka, dama mo po yun sa isang tao kung siya ay gumagamit o hindi. Dama mo yun. Ewan ko kung totoo sa inyong pagkaunawa, ano po. Pero ako, tama ko po yun na ang taong ito ay siguro ito yung nakagamit. Kasi ganito din ako dati eh. Tawa ng tawa, pag napunta sa kantahan, kanya na lang ang mic. May mga ganun po, di ba? Ang saya. At yan pumapasok po sa isip ng bawat isa sa atin bilang tayo ay mananampalataya. Sapagkat sabi ko nga, lagi na andyan ang gawa ng kaaway. At sino ang kanya mga sinusubok? Tayo pa rin po mga mananampalataya. Hindi naman yung susubukan yung mga kasama na niya eh. Tayo mga mananampalataya ang kanyang sinusubok. Sinusubok niya kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Kaya palaging ang paalaala, magpakatibay kayo. Ito po yung nakakalungkot eh. Yung maalaala natin yung dating buhay. Na kung saan kagala ka naman talaga eh. Ang sarap. Sa buhay nasa Panginoon, lagi kong kasama yung pagtitiis. Kaya hindi ko makalimutan yan yung ambuhan ng banal na spirito eh. Ang kahuli-hulihan po doon ay pagpipigil sa sarili. Pinipigil. Eh, nasarap naman talaga eh. Pero dahil ayaw ko na pong maranasan ang kapahamakan, ayaw ko na pong mapawalay sa kanya. At ang nais ko ay kanyang matagpuan ako ng malinis. Walang kapintasan sa harap niya. Kaya po ako ay patuloy at patuloy na nagpipigil sa aking sarili. Sana, kasi ayun po yung naranasan ko talaga eh. Na yung mga dati kong buhay, naalaala ko. Na maaari po natin balikan mo. Maaari po tayo makapamuhay ulit diyan. Sabi sa Galatia 5:19 hanggang 20, tingnan po natin ang gawa ng laman. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Pakikaapid, kahalayan, at kalaswaan. Ito, medyo dadali ko bro ng kaunti. Kahalayan at kalaswaan. Noon po ako ay wala pa sa Panginoon, mababangga po ako sa pagdadrive. Pag ako'y nakakita ng magaganda, sunod ang aking mata. Hindi ko na po bakang, ito mababangga na pala ako. May mga ganun po pagkakataon. Kahalayan, kalaswaan. Kayo mga lalaki, tayong mga lalaki, imposible hindi nyo ito nararanasan. Pero alalahanin nyo, kung kayo nagdadrive, baka mabangga kayo. Kapahamakan, di ba? Kapahamakan. Ang dulo. Ay, bakit nabangga yun? Naku. Ay, malayo na, nakatayo pa rin eh.
Eh, yung matinitingnan nyo, wala lang. Bali, wala lang din sa kanya. Di naman niya nga alam na siya tinitingnan niya. Lalo na po pagkakasama kong asawa ko, diretso ako. Ayun, sa biyaya ng Panginoon ay masasabi ko po na talaga ako ay binago na niya. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito po yung ating mga sarili, ano po, na kung saan yung sarili pa rin po natin ang ating sinusunod. Kaya lagi inuulit ni Pastor Bonnie, my claim to my right to myself. Yun pong ating mga sarili. Ako ang tama. Pangkukulang, hindi ko na po ito hindi ko na ito naabutan. Pagkapuot sa isa't isa. Pagkapuot, pag sinabing pagkapuot, ito ay may halong inggit, tama ba? Inggit? Naiinggit ka. Kasalanan pala yung gawa din ng laman. Pag-aaway-away, pagsiselos. Pagkakagalit at kasakiman. Ayan, kasakiman. Gawa pa rin ang laman. Pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi. Ito po, mag-ingat tayo bilang tayo imana ng palataya. Sabi po ay tayo iisang pamilya ng Diyos. Hindi po nararapat na tayo ay magkampi-kampi. Magkabaha-bahagi. Kapag sabi siya po ang ulo, tayo po ang kanyang mga katawan. Pagka meron pong pagkakampi-kampi, pagkakabaha-bahagi, ano po ang nangyayari sa isang iglesia? Ay magaling kami sa mayaw, magaling kami kumawit, magaling kami kumugtog. Mga ganun po ang laman ng isip. Kung saan kasalanan pala talaga yun. Kailangan ang lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, kung ikaw ay magaling, o hindi ka magano'ng kagalingan, ginagawa natin yun para sa pagpupuri sa Kanya. Hindi itinataas natin ang ating sarili. Ay kuya, ako na ulit kakanta at hindi naman malinaw yung kanta niya. Lagi namang sala sa tiyempo nung may mga ganun pong isipin. At yun po, isang grupo talaga. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Napakalinaw po. Hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano kayong bahaging meron sila? Sila sabi dito, para sa kaharian ng Diyos. Hindi daw po magkakaroon ng bahagi kung tayo po ay gumagawa ng mga ganyan. Ano po yung gawa ng sanlibutan? Ang sanlibutan ay kumakatawan sa lahat ng bagay at sistema sa mundong ibabaw na hindi nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Hindi na po nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Ano po? Katulad ng pagsasabong, ng pag-iinom, ng pagsusugal, ng mga pag-biraws-biraws na yan. Marami pong gawa ng kaaway na kung saan hindi po nakapagbibigay lugod sa ating Panginoon. Yan po ang gawa ng sanlibutan. Kasama dito ang mga bagay na salungat sa itinuturo ng Diyos at nasa kapangyarihan o kontrol ng Satanas. Ayan. Kapangyarihan o kontrol ni Satanas. Hindi po sila naniniwala na sa Diyos.
Pag linggo, meron ka silang sariling simbahan. Minsan nga nadaan po ako diyan. Talaga namang ang sasakyan ay puno eh. Sabi ko, anong meron kaya sa isip ng mga to? Na kung saan ang araw na ito dapat ipagpuri natin sa Panginoon. Pero naandun sila. Nakakalungkot po. At ang dami talaga. Pumunta ka sa lahat ng sabungan pagkalinggo, puno. Puno. Ang iba naman, pare, linggo na tayo mag-iinom at walang baso. Ganun naman. Hindi lang po mga kalalakihan yan, mga kababaihan po. May mga sarili ng upuan doon. Tapos mababalitaan mo na lamang, ayun, pagbili ng lahat ng ari-arian. Makalungkot. Samantalang mahirap lang ng Diyos ang buhay sa atin. Siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Makalungkot. Isang paaginan mo ng salita ng Diyos. Galit pa. Ay naku, tumigil ka nga. Doon ka na sa ibang magpunta. Ganun po. Alam mo, hihingan mo siya ng kung ano. Samantalang ilalapit mo lang sa kanya, ay manubalik siya sa isang magandang ugnayan ng Diyos, sapagkat yun po yung original na plano ng Diyos sa atin. Kung ang Diyos na lumikha sa atin ay banal, dapat po tayo na maging banal din. Sapagkat tayo nilikha ng Diyos na ayon sa kanyang wangis. Kaya pumahal tayo ng Diyos eh. May tatlong aspeto na nagiging tanda ng pag-ibig sa sanlibutan. Masasamang pita ng laman, kagaya po na nabanggit ko kanina. Dagdag po yung nakatutukso sa paningin. Ano ba yung nakatutukso sa paningin? Ang nabanggit ko po dito, sino bang mahilig sa maganda? Magandang bagay. At naalaala ko po na ito pala ay gawa din ng sanlibutan, ano. Yung po mahilig sa cellphone na maganda, na kung saan ang ganda pa naman ng cellphone niya, bibili na uli ng bago. Wala namang masama, totoo naman, wala namang masamang bumili uli ng bago, ano po. Kasi siyempre, ito yung bagong modelo, pero maayos pa naman. Pero hingin mo yung kanya pinaglumahan, hindi naman ang bibigay. Bigyan mo naman yan sa kapatid natin eh. Hindi makontak eh, pagka may Bible study eh, nasa bukid pa. Kaya hindi po ako nabili ng cellphone. Kasi wala po sa loob kong ibigay eh. Ayun. Nagkakaigi pa naman po. At ang gusto ko nga ay ayaw kong masira sapagkat marami pong mga nakasave na doon, ano. Hindi naman po ako ganun kasanay sa pagdilipat ng mga file. So kaya po ayaw ko nang masira. At isang beses po ay nabagsak, namatay. Pero talagang pinagawan ko po ng paraan na maayos ulit. So ayun po. Mahihilig sa magandang damit. Iisipin ko, na totoo naman na masarap din naman na laging may maganda, laging may bago. Pero baka po ito yung karangyaan. Karangyaan, hindi po pangangailangan. Karangyaan na lamang. Na kung saan nagiging dulot po nito, kayabangan. Pagmamayabang. May mga ganun po pagkakataon. Sapagkat nung ako po'y wala sa Panginoon, nung ako po'y nag-aaral sa San Pablo, para lamang po masabing iba ang aking pantalon, nagpapalit po kami ng pinsang ko. Pinsan na Martes ay ikaw naman ang magsuot ng pantalon ko at ako naman. Ganun po ang aming para lagi namang iba. Hindi lagi kasi isa, dadalo po yung pantalon.
Eh, di ang ginagawa po nung kahit medyo madumi, nanghihiram at ng maiba-iba naman. Wala po talagang pambili. Pero may mga pamamaraan naman, hindi naman dapat pala gano'n. Ayun po, pagmamayabang. Kasi gusto ko noon, ay iba yung suot ko eh. Eh hindi man pala akin yung suot ko, hindi wala din. So ganun po, meron pong dulot ng pagmamayabang pala yung ganong ugali ko. Ayan. Karangyaan sa buhay, ayan ako yung nabanggit ko. Ano? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kasi yung laman po ng isip natin, andun eh. Nandun sa magaganda. Hindi doon sa ating Ama. Yung gusto ko, laging may bago. Yun po ang iniisip ko palagi noon. At yun po yung gawa ng sanlibutan. Ang lahat na nasa libutan ay ang masasamang ngasa ng laman, ang ngasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kung hindi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So yun po yung malinaw. Na ang lahat po na nasa sanlibutan na kung saan ay nahuhumaling tayo, yan po ay pansamantala lamang. Ang sabi, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Panghabang buhay po. Ay pansamantala lamang. Ayan. Pasensya na kayo, medyo parang napatagal yata yung ano. Pero, biyaya po ng Panginoon. Ito naman din yung pinag-pray ko na talagang makapaghayag talaga ako buhat sa Kanya patungkol sa Kanyang karunungan. Ano po? Ayan, ang gawa ng Diablo. Bilang isang Kristiyano, mahalagang malaman natin ang katotohanan tungkol sa pagkakaroon ng Diablo. Si Satanas ay parang liyong naghahanap ng masisila at nag-uudyok sa mga taong sumusuway sa Diyos. Habang tayo nagnanais na lumago sa ating pananampalataya, dapat nating maunawaan ang ating kaaway ay hindi lamang katang-isip, kundi ang mga tunay na puwersa ng kasamaan. Ano po ba yung sabi sa unang Pedro 5:8? Para daw pong leon na umaatungal, umaali-aligid lagi sa atin. Yan po yung gawa ng Diablo. Na every time po na mararanasan natin may gawain sa Panginoon, nararanasan nyo ba yung hindi na ako atin, pagod? Pero totoo naman, kaya naman talaga. Pero may mga dahilan. Yung ba para pong mga pumipigil patungkol sa gawain para sa Kanya. Na kung saan maaari po tayong maging pagpapala sa iba nating mga kapatid. Alam niyo po sa bawat pagdalo natin sa mga gawain para sa Panginoon, tayo po ay nagiging pagpapala para doon po sa ating mga kapatid. Pagpapala po tayo. Kaya kung tayo po ipinipigil, yan po ay ang Diablo. Ang layo naman, gabi na, naulan pa. Diba may mga ganon? Naambon eh. Baka ako'y sipunin. Agad-agad isisipunin. E pagka naman doon pupunta sa mga bagay na ano, ayos lang, kahit na ako. Ang asawa mo, nagmamal, ay magpayong ka naman, ay hindi na, may iwan ako. Ay mga ganun po. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kung hindi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So palagi po nating iisipin, meron pong dalawang espiritu. Espiritu ng sanlibutan at ang espiritu po ng Diyos. Tandaan po natin, ng espiritu ng Diyos palagi po siyang kumikilos sa atin. At ang kanya pong nais palagi ay mas laging lumago ang ating ugnayan at relasyon sa Kanya. Yan po ang nais talaga ng banal na espiritu sa atin.
Pero meron pong isa pang espiritu. Ang espiritu ng sanlibutan. Na kung saan, palagi pa rin po siyang naandyan. Parang liyong umaatung-atungal, umaali-aligid, naghahanap ng masisila. At sino yung sinisila niya? Tayo mga mananampalataya, pigilan ang gawain para sa Panginoon. Yun po ang gawa ng Diablo. Ngayon, paano mapagtatagumpayan ng udyok ng laman, sanlibutan at ng Diablo? Meron pa naman palang paraan kung paano natin mapagtatagumpayan. Sabi diyan, magkaroon ng matibay na ugnayan sa Diyos. Sa Santiago 4 verse 7 hanggang 10, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan kayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Siyempre, kung babaliwalain po natin ang Panginoon, lalayo siya sa atin. Mananaig ang gawa ng kaaway. Kaya palaging lumapit po tayo sa Kanya. Linisin nyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin nyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ng isip. Pag sabi po paglilinis, ibig sabihin po, kailangan nating linisin ang mga puso natin. Tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Aminin po natin ang ating mga kasalanan. At ang sunod doon, magpakumbaba. Kaya sabi, maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ang kalungkutan, ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo at sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So, sinabi po maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Ito po yung pamamaraan na kung saan ay lumalapit talaga tayo sa Diyos ng may tunay na pagpapakumbaba. Na nararanasan po natin halos dumapa, halos umiyak, para po alalahanin at pagsisihan yung ating mga nagawang kasalanan sa Kanya. Ganun po. Kasi kung hindi po ganun sincero ang ating pong paghingi ng tawad sa Diyos, delikado po yun. Baka hindi po tayo baguhin ng Diyos. Kailangan po talagang buhat sa puso natin yung paglilinis talaga. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Naalaala ko po yung kung kailan daw po tayo nagpapakumbaba. Madali kaya yun? Ito po pagpapakumbaba ay kailan ba dapat tayo nagpapakumbaba? Pagka daw po alam natin tayo yung tama. Ibig sabihin, kapag alam natin yung tama, magpakumbaba tayo. Hindi po tayo kailangan makipag-ano pa. Simple na po na may paunawa natin ng maayos, yung kahinahunan. Pero kung alam natin tayo ay mali, ano po dapat natin gawin? Mag-repent po tayo. Ayan. Pangalawa, iwasan ang mga tukso at masasamang impluensya. Sabi sa Thessalonica 5:21-22, suriin niyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Iwasan, ano po? Iwasan. Nakikita mo na nga doon sa lugar na iyon, ang pupuntahan ninyo ay baka sanlibutan, pero pipilitin mo pa rin magpunta doon. Na hindi ka naman nakakaindi, mapagbibigyan mo pa rin. So paano yung sinasabi na iwasan? Kung ang sarili mo naman, palagi mo pa rin idinudul-dul sa kanila na ang kanilang ginagawa ay makasanlibutan. Iwasan. Pangatlo, ituon ang isipan kay Kristo at sa mga bagay na panlangit. Ituon daw po yung ating kaisipan. Ibig sabihin, alaman ko ng isipan natin ay patungkol sa Panginoon, patungkol sa Kanyang gawain, at tungkol sa Kanyang kapangyarihan at kadakilaan sa buhay natin. Ang isa ko po palaging iniisip ay wala akong may pagmamalaki sa Kanya. Ako'y Kanyang nilikha lamang. Ako'y Kanyang tinubos. Siya ay namatay para sa akin. So yun po naging naisip ko lamang. Para po yung laman po ng aking isipan ay manatili para sa Panginoon. Sabi sa Colossus 3:1-3, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo.
na nakaupo sa kanan ng Diyos, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. So yun po yung katotohanan. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago na sa Diyos. Wala na po yung dati nating pagkatao. Binigyan na po tayo ng kalayaan. Pang-apat, manatili kay Kristo. So yun po mga paalaala dito ay napakasimple naman po kung ang pagkaunawaan na po. So tayo na rin lang naman talaga sa sarili natin kung paano po talaga tayo makakapamuhay ng nayon sa kanyang kalooban. So ito po ay payo at paalaala sa ating lahat. Manatili kay Kristo, John 15 verse 5 hanggang 7. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay magtutuyo at itatapon gaya ng sanga. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin nyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. So napaka aliwanag po ng pagkakasabi dito na siya yung puno at tayo yung mga sanga. Hindi po nananatili sa kanya at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. So dahilan niya tulad po ito dun sa sabi kasi yung punuan po at tayo yung mga sanga. Totoo naman na ang isang sanga na hindi nananatili sa kanya matutuyo pagka hindi na po ito kukong, ayun, hindi na po siya, wala na po siya chance na sumuloy pa, lumago. At yun po yung nangyayari at sinasabi ay tinitipon at inihahagi sa apoy. So yung tulad po ito sa isang puno at yung mga sanga, ay gano'n naman po ang nangyayari. Kapag natuyo yung sanga, wala na po silbi. So gano'n din po tayo sa Panginoon. Nawawalan tayo ng silbi kung hindi po tayo nananatili sa Kanya. Lumakad sa patnubay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa Romans 8, 9 hanggang 10, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. At sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa inyong tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil nananahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat tinuturing na kayong matuwid ng Diyos. So ayun, yun po yung katotohanan na kundi ayon sa katunayan na nanatili sa inyo ang Espiritu sa ng Diyos. So ibig sabihin, yun pong pananatili talaga ng Espiritu sa atin, palagi namang nakadoon talaga. At yung katotohanan sa ating pong pagiging makasalanan, totoo pong mararanasan natin ang kamatayan. Yan po ay hindi makakaranas ng pisikal na kamatayan at yan po ay dahil sa ating pagiging makasalanan. Lahat po ng tao ay mamamatay, may pisikal na kamatayan. Pero meron pong na-save ang Panginoon, ang ating spiritual na buhay. Na siya po makakaranas ng pagkahatol ng Diyos. At yun po hindi pansamantala lamang, panghabang buhay. Tayo po ang mamimili. Kung ang nais natin ay tayo ay mapunta doon sa walang hanggang kamatayan, choice po ninyo yun. Pero kung ang nais natin ay yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, manatili po tayo sa Kanya. Kaya kung sabi, lumakad sa patnubay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po ang siyang nagbibigay sa atin ng karunungan na kaunawaan. Ayan, hamon. Ay, salamat. Unang Juan, 5 hanggang 10, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo may pakikisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi
nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo ay nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa ating ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang mga salita. So, in short po, ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Pagsisihan po natin ang mga kasalanan. Sapagkat kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, ginagawa po natin sinungaling ang Diyos. So, wala po tayong may paglilihim sa Kanya. Ano po? So, yan po yung hamon. Ang tanong, ano ang mga natutunan nyo sa ating aralin ngayon? Sa mga influensya ng kasalanan, saan ka madalas nahuhulog? Maaari mo bang ibahagi kung bakit ka nahuhulog sa mga ito? Ano ang maaari mong gawin o ano ang aplikasyon mo sa ating pinag-aralan ngayon? So, yun lang po at maraming salamat. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Tunay ang kabutihan mo po, Panginoon, ay patuloy po pinaparana sa bawat isa at maging sa aming Panginoon. Salamat po sa salita na pinagkatiwala mo po at tunay na napakabuti mo po sa amin. Lord, we thank you at nawa ang mga salita mo na pinagkatiwala mo po sa bawat isa sa amin ay tunay na manahan sa aming mga puso, sa aming mga isip po, God. Lord, maraming salamat at ito po ang aking dalangin sa pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Amen.